Alam mo nakakakita ako rito ng magulo, ng mga parang mga lubid, ng parang ang gulo tas parang ang gulo tingnan, 'no? So, it looks like meron dito na parang naguguluhan. Alam mo yung parang sa Matrix, 'di ba may mga parang lasers na may mga gano'n-gano'n na parang kailangan lumusot ka dun ta's di ka dumikit. Parang gano'n yung nakikita ko pero hindi ito laser type, 'no? It's a lubid, 'no, mga lines, 'no, kung saan parang hindi ka makakalabas kasi masyadong dikit-dikit yung mga lubid sa isa't isa. So, parang it's stuck, 'no? Parang meron ditong nasa-stuck sa isang situation na magulo. Alamin natin. Look at that. Four of Cups energy. Someone's being quiet right here. Merong ino-offer na cup, pero kung mapapansin ninyo, no, ang kanyang mga kamay, no, ay naka-cross. Pero parang may energy ritong nagpipigil. Parang gusto yan, no, na i-grab na opportunity na yan. It could be a love life area here, no? Could be an option in love, pero pinipiling wag abutin. Pero tingnan mo, no, nakakapit yung isang kamay, no, parang pinipigilan niya yung isang other arm niya, wag, diba? Huwag mo yang kunin. Anong klaseng pagpipigil ito? Ano? Dapat nga bang pigilan? Ano nga ba ito? Kailangan natin humingi ng tulong sa mga wonder pets. Wonder pets, you know. Sa telepono, may tumatawag, you know. Sagutin natin. Alam niyo ba yun? Pinapanood kasi na pamangkin ko yun, kaya alam ko yung wonder pets na yan. Okay, so let us see. Someone here is having that kind of situation, no? Okay. Artist of Pens in reverse position beside the Artist of Records or the King of Pentacles. Ace of Pens or the Ace of Swords. Bottom of the deck. Okay. Oh. Kinda complicated. Yeah, kinda complicated, huh? So, hi and hello there, collective. Hi, new viewers. My name is Yan. Welcome. And sa aking mga returning subscribers, thank you sa inyong walang sawang support and love for me. At kung hindi nyo pa nalalaman, mayroon pa po tayong main channel. Ang link ay inilagay ko sa description box ng reading na to. So, if interesado kayong tumambay dyan din, pwede kayong tumambay dyan mga babes, but just take only what resonates. And at the end of the day, meron po kayong free will na free nyong gamitin anytime, anywhere. And wala din po tayong gender, so LGBTQs, welcome everybody, babae, lalaki, okay? At wala rin tayong time period, so pwedeng ito ay nangyari na, sa iba naman sa inyo ay nangyayari na ngayon, at sa iba naman ay mangyayari pa lamang, no? So dito, ang tinutumbok nito, ha, kung sino man ito with the Sun card energy, Ace of Mugs right here, no? Alam mo, itong tao na to, umpisa pa lang nagustuhan ka niya. Una ka pa lang niyang makilala or nakilala or una ka pa lang niya nakita rito, nagustuhan ka na niya, no? Pero hindi niya magawa ritong maiparating ito sa'yo. So, ibig sabihin gusto ka pa rin itong tao na to hanggang ngayon. So, parang isa itong klase ng mensahe, no? Kung saan
nung una mo siyang nakilala at kung medyo matagal-tagal na ito, no, hanggang ngayon gusto niya pa rin kayo. Pero hindi niya magawa ritong ipakita, iparamdam ang kanya ritong pagkagusto sa inyo. Diretsahan na tayo, no? Nakita ko rito na kaya hindi niya yung magawa dahil hindi siya malaya. Yan. Okay? So, kung sino man 'tong energy na 'to, naalala ko tuloy 'no, naalala ko mga babes hindi narinig. Naalala ko tuloy yung kanta ni Chris Lawrence 'no, yung Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, you know? So, kung sino man 'tong energy na 'to, meron kasi ditong Lovers card energy 'no, and there's this also Three of coins energy. Nakikita ko 'no, na meron ditong other energy. Possible na may asawa na 'to, pamilyado na siya, yes. Possible rin na hindi sila kasal na para sa iba sa kanila 'no, pero meron siya ritong, person 'no, sa kanyang tabi. 'Yan yung nakikita ko rito. Meron siyang boyfriend, meron siyang girlfriend 'no, or meron siya ritong ka-live-in, kung ka-live-in naman, or meron na siya ritong asawa 'no, kasal man sila or hindi. Just take how this resonates 'no. So this person right here, aminado, okay, na siya ay masaya 'no, kapag nandiyan kayo. Sun card energy, Ace of Mugs, yes. Gusto niya ritong magbigay ng, mag-express na emotions and feelings for you. Pero pinipiling makontento na lamang dito 'no, na, makita kayo kahit hindi na mahawakan ng inyong kamay 'no. Pinipili na lamang niya ditong makontento sa pagtingin at pagsulyo-sulyap niya sa'yo 'no. So nakita ko dito na posibleng siya ay may kinakasamang iba or meron siya ritong person 'no, na karelasyon. Puwede rin ka-commitment 'no, puwede rin kasing may asawa na ito at pamilyado na siya, okey. So nakikita ko rito na may pagmamahal siya dun sa kanyang misis or sa kanyang mister 'no, at kung may mga bata man 'no, ayaw niya rin masira ang kanilang pamilya 'no. Kaya itong tao na 'to ay hindi nagagawa rito 'no, na mag-express ng emotions and feelings sa'yo dahil stuck siya sa isang klase ng relasyon with another person 'no. Bakit hindi niya rito mga babes na magawa rito 'no, na maipahayag ng malaya 'no, sa inyo ang kanyang nararamdaman. Kung masaya naman siya, mas masaya siya na nakikita ko miss yan kaysa dun sa kanyang partner, bakit hindi siya gumawa ng paraan dito para pumunta at lumapit sa'kin? Kung siya, kasi yung iba sa kanila pamilyado ritong lumalabas 'no, kung siya rito 'no, ayan may pag-iwas kasi sa'yo, mas binabaling niya atensyon niya sa trabaho niya rito. Kung katrabaho ka niya rito, ayun pag-iwas ito with the Eight of Cups energy. Okay. So, nakikita ko dito 'no, na, isang klase ng challenge ito sa kanya 'no, kasi hindi naman siya player, hindi naman siya rito flirt, hindi rin naman siya rito yung klase ng energy na na manggagancho or manloloko 'no, or babaero or lalakero, hindi, ha. So, nakikita ko dito na siya yung klase ng energy na matino 'no, pero yun nga 'no, hindi niya rito maiwasan kaya nahihirapan din siyang i-resist 'no, pero totoo na masaya siyang nakikita ka, totoo na naghahangad siya rito, nagpapanta siya na sana, meron ditong, pag-evolve ng inyong koneksyon like maging kayo 'no, mahawakan yung kamay ninyo ng malaya, ma-hug-kan kayo, mayakap gano'n 'no, just like what couple 'no, ay ginagawa 'no. Pero dahil meron siya ritong ibang katuwang, meron siya ditong ibang kasama, meron siya ditong boyfriend, girlfriend 'yan 'no. So kung siya ay nasa loob na ng isang kasal or kung kasal na siya at pamilyado na at may mga bata, itong tao na 'to ay mas pinipili niya 'yun. Yung pamilya niya, yung mga bata, kasal man sila o hindi nung mga yon. Pero kung siya man ay malaya 'no, at kung siya man dito I mean malaya in a way na hindi pa as in nakatali sa kasal 'no, like puwede pa siyang lumaya sa isang relationship like sabihin nating mag-boyfriend, girlfriend lang sila 'no. Yun na nga yung mamaya babanggitin ko about the outcome 'no. Sige ngayon ko na nga rin sabihin. With this, Eight of Pens energy, Two of Pens, and there's this, Nine of Pens 'no. Wala naman kayong ginagawa rito 'no, kasi yung iba sa inyo alam niyo na pamilyado siya, alam niyo rin na siya ay kasal 'no, at marami sa inyo yung hindi niyo alam na may ganito siyang pagtingin sa inyo.
Yes, no? Wala kayong alam do'n, no? At wala rin kayong sinasabi sa kanya rito, hiwalayan niyo 'yun or whatever, no? So, kung sino man 'tong energy na 'to, no, kung siya man ay may boyfriend or may girlfriend dito, no, wag mo daw siyang pilitin or papiliin kasi maaari ka niyang mapili. 'Yan, no, ulitin ko lang, kung siya ay may boyfriend, girlfriend at wala silang anak, kung dun kayo nagfo-fall na scenario, high chance dito na mas lalo pa siyang maguluhan sa kanyang nararamdaman, no, sa pagitan mo at ng kanyang boyfriend, girlfriend dito, no? Yan kung wala siyang anak, no? Pero kung may anak siya with that person na kanyang kasakasama ngayon or kanyang karelasyon, itong tao na 'to nilalabanan niya yung feelings and emotions niya sa'yo pero mas pinipili niya yung kanyang mga anak at yung isa. Yan. So, wow, it's really a complicated thing, no? So, wag mo daw siyang papiliin. Kung siya ay nasa loob ng isang boyfriend-girlfriend relationship without anak sila, nakikita ko rito na parang, wag mo siyang pilitin daw. In short, alam mo yung 'pag nakikita ka niya mas lalo ka niyang ginugusto. Kaya parang yun ay sapat na 'no, para ang hirap mong i-resist. Ang hirap na makita ka lang 'no, na hindi ka niya rito mga babes 'no, na hahawakan yung kamay mo, niyayakap, gano'n ang hirap. Tapos nakikita niyang single ka or what, ay mas lalong ang hirap. Kasi baka mabingwit ka ng iba 'no, pero meron kasi siya ritong isang person sa kanyang tabi. So, yeah, this is kind of complicated thing. But this is something here 'no, na hindi mo naman sakop or hindi naman ikaw yung as in magdedesisyon dito kasi sa nakikita ko mukhang wala kang nalalaman, 'yan 'no. Mukhang ang alam mo lang dito is yung iba kasi sa kanila ay iniiwasan kayo or iiwasan kayo or nagsusungit sa inyo or sinusupladuhan kayo 'no. Ibig sabihin nun nagtataka lang kayo, curious kayo bakit siya ganun sa inyo. It is because this person right here is having a hard time fighting his or her emotions for you, honey. You're causing a trouble into this person's not lang sa kanyang mind, but you're also causing trouble sa kanyang feelings, no? So this person right here is not blaming you, sweetheart, but this person here is actually aminado na nagugulumihanan siya sa'yo. Yeah. Oh no, someone here is having a hard time because para sa kanya, para ka ring mga babes, no, isang good catch, no. Pero I'm gonna tell you na hindi siya player type of energy. So, mabuti naman siyang individual. Yun nga lang, mukhang dumating ka sa oras na meron na siyang kapareha. Kaya nga sabi ko sa inyo, naalala ko yung awitin ni ano, no, Chris Lawrence, 'di ba? Kung malaya lang daw siya, ikaw ang pipiliin niya. 'Di ba? Ano yun? Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ipagsisigawan kong mahal kita. 'Di ba? So, palalim ng palalim lalo na kung katrabaho mo ito at palagi kayong nagkakasama sa loob ng isang establishmento, 'di ba? So, sa loob ng isang kumpanya. So, mahirap pero pinipili niyang tanggihan ang emosyon na ito dahil meron siya ritong ibang kapareha. So, wow! Well, actually 'no, nakikita ko rito yung struggle niya, honey. This is such a complicated thing and sobrang nagsa-struggle siya sa kanyang thoughts and sa kanyang feelings 'no. Pero aminado siya ritong napapasaya mo siya. At nakakatakot kasi hindi na lamang ito magmula nung umpisa gusto ka na niya, eh. Hindi na lamang ito basta pagkagusto sa'yo. Araw-araw palalim na ito ng palalim na pagkagusto. Yung pagkagusto ay nauuwi na sa pagmamahal para sa'yo. Pero gayunpaman, with the King of Records energy or the King of Pentacles, I must say, this person right here, no, is pinipili niya ritong ipakita sa'yo na
katrabaho lang yung tingin niya sa'yo, na wala siyang feeling sa'yo, na natural lang, pero yung totoo, this is already killing him or her inside. Oh no. Okay? So, kung sino man siya, maaaring may mga clues dito na pwede niyo i-jot down. Possible na nagkukulay ito ng hair. Okay? So, sa sa pagdating naman sa kanyang mga gamit, possible na siya ay mahilig sa backpack, no? Sa damit, pwedeng siya ay mga babes, mahilig sa casual, no? Or parang smart casual, no? Yung hindi maporma. Okay? Simple lang, no? Casual, manamit. Okay? And with the Artist of Pens, kahit na meron siyang nararamdaman sa inyo, at kahit na alam niya yung katotohanan na may gusto siya sa inyo, tinan mo, we have here speak out, but it's in reverse. Mas pinipili niya rito, mga babes, no? Na maging tengang kawali, no? Or magsawalang bahala dito. Pero yun nga, mas itindi pa yung emotions niya sa'yo rito kapag mas lalo ka pa niyang nakita. Kaya dito lumalabas kahit wala kang kaalam-alam, no? Parang kinakausap niya yung sarili niya rito na parang kinakausap ka niya at sinasabi niya na, huwag mo kong pilitin na piliin kita. See? Ah. Okay, iwanan na natin tong problema sa kanya rito na parang hindi tayo mamroblema, lunis na lunis. So, yun, no? Ang pinagdadaan ng struggle nitong tao na to nang dahil sa'yo, anak, eh. Manang-mana ka talaga sa akin. So, yun, tama ang sign na kuha ko para sa'yo. Tito muli ang inyong Yana Oni, or ang inyong Yana Nuna. Sarang hail, love, and light. Anyong, at para sa taong ito, him ni sa'yo. Okay? So, yan ang mga mensahe for you. Okay? Dito na lamang. Anyong.